Ang mahahalagang desisyon sa buhay ay palaging may kasamang mga sakripisyo, at hindi niya alam kung kaya niyang ipagpatuloy ang daan na ito nang hindi nakakaramdam ng pagod. Isang araw, nakaupo si Maria sa kanyang balkonahe na nakatingin sa lungsod, nakikinig sa hangin na dumaraan sa matataas na gusali. Inisip niya ang mga nakaraang taon, ang mga pagsubok na kanyang nalampasan at ang mga taong sumama sa kanya sa paglalakbay na ito. Ngunit inisip din niya ang mga sandaling kanyang pinalampas, ang mga relasyon, ang mga damdaming hindi lubos na naranasan. Marahil, dumating na ang oras na kailangan ni Maria na hanapin muli ang sarili, upang harapin ang mga tunay na damdamin sa kanyang puso. Nagpasya siya na pansamantalang ihinto ang kanyang trabaho sa musika, hindi dahil pagod na siya, kundi dahil gusto niyang gumugol ng oras upang hanapin muli ang mahahalagang bagay na kanyang pinalampas. Kabanata 48, ang mga relasyong kailangang pagalingin sa buong paglalakbay upang hanapin ang kanyang karera at lumaban para sa hustisya, hindi sinasadyang napabayaan ni Maria ang ilang mahahalagang relasyon. Ang relasyon kay Claudia, bagaman may maraming pangyayari, ay nakatulong din sa kanya na maunawaan na ang pagkakaibigan, ang suporta sa isa't isa ay ang mga bagay na kailangan niya sa buhay. Alam ni Maria na hindi niya maaaring ipagpatuloy ang paglalakbay na ito ng mag-isa. Nagpasya si Maria na muling makipagkita kay Claudia, upang pasalamatan siya para sa lahat ng suporta na ibinigay ni Claudia sa kanya. Bagaman napakaraming hindi magandang pinagdaanan at may mga sandali ng pagdududa sa isa't isa, alam ni Maria na si Claudia ay isang mahalagang bahagi sa kanyang tagumpay. Sinalubong ni Claudia si Maria sa isang maliit na coffee shop. Bagaman may hindi gaanong paakit sa nakaraan sa pagitan nila, ngayon ay mas matanda na silang pareho. Salamat sa pagtulong sa akin. Alam ko, hindi naging madali sa amin na magkaroon ng pagkakaibigan na ito, sabi ni Maria, na puno ng emosyon ang kanyang mga mata. Ngumiti si Claudia, na sumasagot, nagpapasalamat din ako sa iyo. Ang pagkakaibigan na ito ay palaging magiging mahalaga sa akin. Sa tabi niya si Claudia, napagtanto ni Maria na kung minsan, ang katotohanan at hustisya ay hindi lamang nagmumula sa pakikipaglaban, kundi sa pagpapagaling at muling pagtatayo ng mga relasyon. Hindi siya nag-iisa sa paglalakbay na ito, at ang pinakamahalagang bagay ay ang pagkakaroon ng mga kaibigan na handang tumayo sa kanyang tabi. Kabanata 49, harapin ang nakaraan nang mahanap niya muli ang mga mahahalagang relasyon, nagpasya si Maria na harapin ang kanyang nakaraan. Naghahanap siya ng paraan upang makipag-usap sa kanyang ina, si Lucia, upang maunawaan ang higit pa tungkol sa mga lihim na itinago ng kanyang ina sa loob ng maraming taon. Alam ni Maria na, upang maipagpatuloy ang paglalakad sa buhay, kailangan niyang malaman ang lahat ng katotohanan. Isang hapon, habang nakaupo silang dalawa sa bahay, nagsalita si Maria, "Inay, kailangan kong malaman ang katotohanan. Tungkol kay Itay, tungkol sa mga naranasan mo." Hindi agad sumagot si Lucia. Tahimik niyang tiningnan ang kanyang anak na babae, na parang naghahanap ng paraan upang magbukas ng kanyang puso. Sa huli, sinimulan ni Lucia na isalaysay ang kanyang kwento, tungkol kay Esteban, tungkol sa mga nakaraang taon, at tungkol sa mga desisyong kailangan niyang gawin upang protektahan ang pamilya. Nakikinig si Maria, puno ng emosyon. Bagaman hindi siya isang perpektong tao, ngunit naiintindihan ni Maria na ginawa ng kanyang ina ang makakaya niya upang tulungan ang pamilya, at nag-ambag iyon sa pagbuo ng pundasyon para sa kanyang anak na babae. Nang matapos ang usapan, nakaramdam si Maria ng isang kakaibang gaan ng loob. Sa huli, naunawaan niya na ang nakaraan ay hindi dapat humadlang sa kanyang landas. Kabanata 50, huling desisyon. Nakatayo si Maria sa entablado sa malaking pagtatanghal, sa gitna ng maliwanag na ilaw at palakpak ng mga manunood. Hindi na siya nakaramdam ng pag-aalala o pagod. Bawat kantang inaawit niya ngayon ay hindi lamang musika kundi bahagi ng kanyang sarili, bahagi ng paglalakbay na kanyang pinagdaanan. Ang pagtatanghal ay hindi lamang isang simpleng kaganapang musika, kundi isang paraan para ibahagi ni Maria ang kanyang kwento sa mundo.
Hindi lamang siya isang artista, kundi isang mandirigma, isang taong lumalaban para sa mga halagang pinaniniwalaan niya, kalayaan, katotohanan, at hustisya. Tiningnan niya ang mga manunood, nararamdaman ang malalim na koneksyon sa kanila, at alam niya na tama ang kanyang ginawa. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang babaeng naging bituin, kundi tungkol sa paglalakbay na mahanap muli ang sarili at hindi kailanman sumuko sa pangarap, sa kabila ng lahat ng pagsubok. Nang umalingaw-ngaw ang palakpakan, ngumiti si Maria, na puno ng kaligayahan. Natagpuan niya ang liwanag sa kadiliman, at ngayon, hindi niya kailanman hahayaan na ang kadiliman ay bumalik at kontrolin ang kanyang buhay. Kabanata 51, ang daan ng kalayaan. Bagaman nagkaroon ng isang matagumpay na karera sa musika at nakamit ang malalaking tagumpay sa kanyang buhay, hindi tumigil si Maria sa pag-iisip tungkol sa paraan kung paano niya mababago ang industriya ng musika ng pangmatagalan. Hindi niya gustong maging isang artistang minamahal lamang, kundi gustong maging isang simbolo ng kalayaan sa paglikha, kung saan malayang makakaunlad ang bawat artista nang hindi nakatali sa malalaking puwersa. Sinimulan ni Maria na makipagtulungan sa isang grupo ng mga independyenteng artista, ang mga taong nagbabahagi ng kanyang pananaw. Sinimulan nilang bumuo ng isang plataporma ng malayang musika, kung saan maaaring gumawa, magbahagi, at magtanghal ang mga artista ng kanilang musika nang hindi nangangailangan ng pakikialam mula sa mga producer o malalaking kumpanya ng musika. Hindi madali ang proyektong ito. Ang mga batang artista, bagaman may talento, ngunit kinakailangan pa rin nilang harapin ang malalaking pagsubok sa pagbuo ng kanilang pangalan at tagumpay. Alam ni Maria na, kung gustong tulungan ang mga ito, kailangan niyang ibahagi ang kanyang mga natutunan sa kanyang paglalakbay. Sa loob ng panahong ito, nagpasya rin si Maria na mag-organisa ng isang internasyonal na tour, ngunit hindi tulad ng mga nakaraang tour. Ito ang magiging tour upang isulong ang mga independyenteng artista, ang mga taong naghahanap ng pagkakataong humakbang sa mundo at makilala. Si Maria ay hindi lamang magiging isang artistang nagtatanghal, kundi magiging isang taong nasa likod, sumusuporta at tumutulong sa ibang mga artista. Kabanata 52, tumayo ng matatag sa bagyo sa kanyang proyekto ng malayang musika, tumanggap si Maria ng malakas na pagtutol mula sa mga puwersang bumuo sa industriya ng musika. Ang mga malalaking producer, ang mga dating nakipagtulungan kay Maria, ay hindi na sumusuporta sa kanya. Hindi nila gustong mawala ang kanilang kontrol, at kapag sinimulan ng sakupin ng mga independyenteng artista ang merkado, hindi na sila magkakaroon ng kapangyarihan tulad ng dati. Samantala, ang mga batang artista na sinusuportahan ni Maria ay nahaharap din sa malalaking pagsubok. Kinansela ang kanilang mga pagtatanghal, kinansela ang mga kontrata, at maraming tao sa industriya ang nagsimulang tumingin sa kanila bilang mga rebelde. Ngunit hindi sumuko si Maria. Alam niya na magiging mahirap ang daan na ito, ngunit kung walang manggahas na tumayo, hindi kailanman magbabago ang industriya ng musika. Sinimulan niya na mag-organisa ng mga libreng pagtatanghal para sa mga independyenteng artista, iniakyat sila sa entablado upang maipamalas ang kanilang talento at musika. Ang mga pagtatanghal na ito ay hindi lamang nakakaakit ng mga tagahanga kundi tumatanggap din ng pansin mula sa media. Kahit mahirap, ngunit sa bawat pagtayo sa entablado, nakakaramdam si Maria ng higit na lakas kaysa dati. Alam niya na, bagaman lumalaban ng mag-isa, ang paglalakbay na ito ang tamang bagay na dapat niyang gawin. Kabanata 53, ang mga anino sa industriya. Habang ang karera sa musika ni Maria at ng mga independyenteng artista ay nagsisimulang gumawa ng malalaking hakbang, hindi niya inaasahan na ang mga anino sa industriya ng musika ay tahimik pa rin na minamanipula ang lahat mula sa likod. Isang araw, sa isang pagpupulong kasama ang kanyang grupo, nakatanggap si Maria ng impormasyon mula sa isang tao sa industriya, may nagpaplano na pabagsakin kayo. Hindi nila maaaring hayaan ang plataporma ng malayang musika na ito na umunlad. Pakiramdam na ang lahat ay bumagsak muli.
Alam ni Maria na ang makapangyarihang mga puwersa ay hindi madaling sisuko sa kapangyarihan na mayroon sila. Ang mga pakanang pampulitika at pang-ekonomiya sa industriya ng musika ay hindi kailanman huminto. At ngayon, kailangan na namang harapin ni Maria ang isang bagong labanan, ang laban-laban sa mga plano ng mga taong nasa likod ng mga manipulasyon sa industriya. Nagpasya si Maria na hindi lamang lalaban sa pamamagitan ng musika kundi gagamit din ng matalinong estratehiya upang ibunyag ang mga planong ito. Sinimulan niya na makipagkita sa mga taong may impluwensya sa mga organisasyon at naghahanap ng paraan upang ilabas ang katotohanan. Kabanata 54, ang laban-laban sa manipulasyon. Naiintindihan ni Maria na, kung gustong baguhin ang industriyang ito, hindi siya maaaring tumayo ng mag-isa. Patuloy siyang bumuo ng network kasama ang mga artista, ang mga organisasyon na nagtatanggol sa mga karapatan ng artista, at maging ang mga tao sa industriya na may parehong pananaw sa kanya. Hindi lamang niya gustong maging instrumento ng kalayaan ang musika, kundi gusto rin niyang maipatupad ang hustisya sa industriyang ito. Sinimulan niya ang pag-organisa ng isang malakihang kampanya upang ibunyag ang mga manipulasyon ng malalaking kumpanya sa industriya ng musika. Hindi madali ang laban na ito, ngunit alam ni Maria na kung walang gagawin, ang industriya ay kontrolado magpakailanman ng mga puwersang dating niyang nilalabanan. Sa suporta mula kay Claudia at sa kanyang mga kaibigan na kasama, sinimulan ni Maria na kolektahin ang mga dokumento at mahahalagang ebidensya. Hindi na siya ang batang babae na walang muwang, kundi isang taong nakatayong matatag at determinadong lumaban para sa mga halagang kanyang pinaniniwalaan. Sa huli, nakakolekta si Maria ng sapat na impormasyon upang maglabas ng isang malaking pahayag, na naglalantad sa buong sistemang manipulatibo at pang-aapi sa industriya ng musika. Kabanata 55, pakikinggan sa araw na inilabas ang pahayag, nagulantang ang buong industriya ng musika at media. Hindi lamang ibinunyag ni Maria ang manipulasyon ng malalaking kumpanya kundi ipinaalam din sa publiko ang mga pang-aabuso at kawalan ng katarungan na pinagdaanan ng mga artista sa loob ng maraming taon. Ang katotohanang dinala ni Maria ay yumanig sa buong sistema. Sa wakas, nagsimulang magbago ang industriya ng musika. Kinilala ang mga independenteng artista, at kinailangan ng malalaking kumpanya na simulan na baguhin ang paraan ng kanilang pagpapatakbo, na hindi na inaapi ang mga bagong talento. Si Maria ay hindi lamang isang nanalo sa musika kundi pati na rin isang taong nagpabago sa buong sistema, na nagdala ng kalayaan sa paglikha sa mga bagong artista. Kabanata 56, maliwanag na hinaharap pagkatapos ng pagsubok na labanan, tinanaw ni Maria ang kanyang nakaraang landas at nakaramdam ng kasiyahan. Hindi lamang siya lumaban para sa karera sa musika kundi para rin sa isang mas patas na hinaharap para sa lahat ng artista. Ang mga independenteng artistang sinuportahan ni Maria ay nakatayo na sa kanilang sariling mga paa, malayang lumilikha at nagtatanghal ng hindi kinokontrol ng kapangyarihan o pera. Nakatayo si Maria sa entablado sa isang malaking konsyerto, nakatingin sa karamihan ng mga manunood. Ngumiti siya, nakakaramdam ng pagmamalaki tungkol sa kanyang nagawa. Alam niya na ang paglalakbay na ito ay hindi lamang nagtatapos dito, kundi nagbubukas din ng isang bagong daan para sa mga susunod na henerasyon ng artista. At higit sa lahat, napagtanto ni Maria na ang kalayaan sa paglikha, hustisya, at katatagan ay palaging magiging ilaw na nagbibigay daan sa kanya at sa lahat ng nang-ahas mangarap at lumaban para sa kanilang pangarap. Kabanata 57, isang bagong daan ng magtagumpay si Maria sa malaking laban-laban sa mga madilim na puwersa sa industriya ng musika, napagtanto niya na hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Hindi lamang siya isang mang-aawit o isang aktivista para sa mga karapatan ng artista, ngunit ngayon, naramdaman ni Maria na kailangan niyang humanap ng isang bagong daan. Gusto niyang tulungan ang mga kabataan, ang mga talentong hindi pa natutuklasan, at palawakin ang kanyang impluwensya upang bigyan ng inspirasyon ang buong susunod na henerasyon ng artista. Sinimulan niya na magplano para sa isang pandaigdigang proyektong musika,
kung saan maaaring kumonekta ang mga artista mula sa iba't ibang panig ng mundo at magbahagi ng kanilang musika nang hindi sumasailalim sa manipulasyon ng malalaking kumpanya ng musika. Ito ay magiging isang plataporma hindi lamang upang paunlarin ang musika kundi upang pasiglahin din ang pagiging malikhain, malayang pananalita, at pagiging patas sa industriya. Hindi madali ang proyektong ito. Kinailangan harapin ni Maria ang maraming pagsubok tungkol sa pananalapi, mapagkukunan, at pagtutol mula sa mga puwersang nagdomina sa industriya ng musika. Gayunpaman, hindi siya natakot. Sa mga pinagdaanan, naiintindihan ni Maria na ang pagbabago ay hindi kailanman madali, ngunit kung hindi magsisimula sa kahit saan, walang mababago. Kabanata 58, Paglalakbay sa mga bagong lupain upang may sagawa ang pandaigdigang proyektong ito, nagpasya si Maria na lumahok sa mga gawaing pangkawang-gawa at mag-organisa ng mga tour hindi lamang upang magtanghal kundi upang makipagkita at suportahan ang mga artista sa mga mahihirap na lugar. Pumunta siya sa maraming bansa, mula sa malalaking syudad hanggang sa mga kanayunan, kung saan hindi pa lubos na nagagamit ang potensyal ng musika. Napagtanto ni Maria na sa bawat lugar na kanyang pinuntahan, sa bawat kwentong kanyang narinig, ay naglalaman ng mga mahahalagang piraso sa karaniwang kwento ng musika. Mula sa mga gabing pagtatanghal sa maliliit na madidilim na silid hanggang sa mga umagang puno ng pag-asa ng mga bagong artista, unti-unting nakaramdam si Maria ng isang hindi nakikitang koneksyon sa pagitan ng lahat ng tao, isang paniniwala sa musika bilang isang apoy na hindi kailanman mamamatay. Kabanata 59, Pagbuo ng komunidad ng musika pagkatapos ng mahabang panahong pagpunta sa iba't ibang panig ng mundo at nakikipagkita sa libu-libong artista, nagsimulang bumuo si Maria ng isang matatag at potensyal na komunidad ng musika. Ang mga artista mula sa iba't ibang kultura at bansa ay maaaring makipag-ugnayan, matuto, at paunlarin ang kanilang talento. Hindi lamang niya tinutulungan ang mga ito na magkaroon ng pagkakataong magtanghal kundi binibigyan din niya sila ng mga instrumento upang paunlarin ang kanilang sarili sa industriya. Ang proyekto ni Maria ay hindi lamang tungkol sa musika, kundi tungkol din sa paglikha ng isang komunidad na sumusuporta sa isa't isa. Bumuo siya ng isang online platform kung saan maaaring magbahagi ang mga artista ng mga kanta, maghanap ng mga pagkakataong makipagtulungan, at matuto sa isa't isa. Ang komunidad na ito ay hindi lamang nakakatulong kay Maria na umunlad, kundi nagbibigay din sa mga batang artista ng tunay na pagkakataon na malayang maipahayag ang kanilang sarili nang hindi pinamamahalaan ng malalaking puwersa. Sinimulang ibahagi ng mga artista sa komunidad ang kanilang kwento sa mundo, at nakaramdam si Maria ng pagmamalaki nang makita ang mga positibong pagbabagong kanyang nilikha. Napagtanto niya na ito mismo ang kanyang layunin, upang maging kasangkapan ang musika upang kumonekta, magdala ng pagbabago, at lumikha ng isang mas patas na mundo. Kabanata 60, Makilala at mahalin ang tagumpay ni Maria ay hindi lamang nagtatapos sa musika at komunidad ng artista. Kinilala siya ng maraming internasyonal na organisasyon para sa kanyang mga ambag sa industriya ng musika at para sa mga pagsisikap na protektahan ang mga karapatan ng artista. Ang mga parangal na kanyang natanggap ay hindi pagkilala sa kanyang talento sa musika, kundi pagkilala sa impluwensyang kanyang nilikha sa industriya. Nakatanggap siya ng isang imbitasyon na lumahok sa mga pandaigdigang forum tungkol sa paglikha ng sining, at hindi rin mabilang ang mga pagkakataon na tumayo si Maria sa harap ng libu-libong tao upang ibahagi ang kanyang kwento, tungkol sa kung paano mapapanatili ang kalayaan sa musika at buhay. Ang kanyang mga salita ay nagbibigay inspirasyon sa maraming tao, lalo na ang mga batang artista, ang mga taong hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagiging inaapi ng mga puwersang hindi kayang kontrolin. Gayunpaman, hindi kailanman nakalimutan ni Maria na ang lahat ng kanyang nakamit ay hindi lamang galing sa kanyang sariling pagsisikap. Sa likod niya ay palaging may isang matatag na komunidad, ang mga kaibigang kasama na sumuporta sa kanya mula sa mga unang araw pa lamang. Naiintindihan niya na ang tagumpay na ito ay hindi resulta ng isang individual, kundi resulta ng isang grupo,
ang mga taong lumaban ng sama-sama para sa iisang ideal. Siyudad ng Liwanag Kabanata 61, ipagpatuloy ang paglalakbay bagaman nakamit na ang napakaraming tagumpay at pagkilala, alam ni Maria na hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Binago na niya ang industriya ng musika, tinulungan ang libo-libong artista, ngunit marami pa rin siyang hindi nagagawa. Ipinagpatuloy ni Maria ang paglikha ng musika, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa iba. Bawat kantang sinusulat niya ngayon ay naglalaman ng mensahe tungkol sa kalayaan, katatagan, at pag-asa. Hindi lamang niya gustong baguhin ang mundo ng musika kundi pati na rin ang paraan kung paano tinitingnan ng mga tao ang pagkamalikhain at kalayaan sa sining. Ang kwento ni Maria ay hindi kwento ng isang babaeng naghahanap ng kasikatan o personal na tagumpay, kundi kwento tungkol sa isang babaeng nang ahas na tumayo para sa mas malalaking halaga, hustisya, kalayaan sa paglikha, at ang koneksyon sa pagitan ng tao at tao. Nagtagumpay siya hindi lamang sa musika kundi pati na rin sa laban para sa kalayaan at hustisya, at nagpapatuloy pa rin ang paglalakbay na ito, dahil naniniwala si Maria na ang musika ay palaging magiging malakas na instrumento upang baguhin ang mundo. Kabanata 62, ang pagbabagong hindi maiiwasan habang patuloy na itinutulak ni Maria ang kanyang proyekto ng malayang musika, napagtanto niya na hindi lahat ng artistang kasama sa komunidad ay sumasang-ayon sa paraan ng kanyang pagpapatupad. Gustong panatilihin ng ilang artista ang kanilang mga orihinal na anyo ng musika, habang ang ilan naman ay gustong mag-eksperimento sa mga bagong genre. Naiintindihan ni Maria na ito ay bahagi ng natural na paglago sa isang malikhaing komunidad, ang bawat tao ay may paraan upang ipahayag at tuklasin ang kanilang sarili. Gayunpaman, nagsimulang lumitaw ang ilang mga panloob na hindi pagkakasundo. Nagsimulang magtalo ang mga batang artista tungkol sa kung paano dapat umunlad ang plataporma ng musika ni Maria. Nadama ng isang grupo ng mga artista na ang kalayaan sa paglikha ni Maria ay masyadong malaya at kulang sa kontrol, habang nadama naman ng ibang grupo na masyadong maraming ginagawa si Maria at hindi niya hinahayaan ang mga ito na magkaroon ng sapat na kalayaang maipahayag. Nakaramdam si Maria ng sakit ng ulo dahil sa mga pagtatalong ito. Hindi niya maaaring hayaan ang mga hindi pagkakasundong ito na sumire sa proyektong kanyang pinaghirapan. Ngunit alam din niya na, upang patuloy na makarating sa mas malayo, kailangan niyang maghanap ng paraan upang pagkasunduin ang mga pagkakaibang ito nang hindi nawawala ang karaniwang pagkakakilanlan. Kabanata 63, ang pakiramdam ng pag-iisa habang nakikipagpunyagi si Maria sa mga panloob na problema sa kanyang komunidad ng musika, nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang pakiramdam ng pag-iisa. Bagaman marami siyang kaibigan at kasamahan, walang tunay na nakakaunawa sa lahat ng presyon na kinakaharap niya. Ang pagpapatakbo ng isang pandaigdigang plataporma ng musika, pagtulong sa mga artista, at pakikitungo sa mga komplikadong relasyon ay nagpaparamdam sa kanya ng pagod. Isang gabi, pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho, nagpa siya si Maria na lumabas upang huminga ng sariwang hangin. Naglakad-lakad siya sa mga tahimik na kalsada, nakikinig sa ingay mula sa mga coffee shop at bar, ngunit ang pakiramdam ng kawalan ay patuloy pa rin na dumidikit sa kanya. Napagtanto niya na, bagaman nakamit na niya ang napakaraming tagumpay, nakakaramdam pa rin siya ng kakulangan sa tunay na koneksyon. Hindi maiwasan ni Maria na isipin ang mga unang taon nang simulan niya ang kanyang karera sa musika. Sa mga araw na iyon, nakakaramdam siya ng kalayaan, puno ng pagiging malikhain, at walang anumang imposible. Ngunit ngayon, sa mga bagong responsibilidad at papel, nararamdaman niya na nadadala siya sa isang pag-ikot na hindi niya mapigilan. Parang nagiging masyadong komplikado ang lahat. Kabanata 64, ang mga pagkikitang puno ng sorpresa si Maria, bagaman nasa kalagayan ng pagkalito at pakiramdam ng pagod, alam niya na kailangan niyang maghanap ng paraan upang mabawi ang kanyang lakas. Isang araw, sa isang business trip, nakilala ni Maria ang isang taong hindi pa niya nakikita, isang sikat na producer ng musika ngunit hindi kabilang sa mundo ng malalaking kumpanya.
Ang taong ito ay nagngangalang Rafael. Siya ay isang taong hilig ang independenteng musika at nagtrabaho na sa maraming malayang artista. Nakita ni Rafael ang ginagawa ni Maria at agad siyang nagmungkahi ng isang bagong ideya, isang plataporma ng musika na nakalaan para sa mga artistang naghahanap ng koneksyon at paglago ng hindi limitado ng anumang sistema. Isang espasyong tunay na malayang lumikha, hindi lamang tungkol sa musika kundi tungkol din sa kung paano maaaring magtulungan, magbahagi ng karanasan, at matuto sa isa't isa ang mga artista. Maria, sabi ni Rafael, tama ang patutunguhan mo, ngunit upang tunay na baguhin ang industriyang ito, kailangan mong gawing isang pandaigdigang komunidad ang iyong plataporma. Isang lugar kung saan hindi lamang lumilikha ang mga artista ng musika kundi bumubuo rin ng relasyon sa isa't isa, umuunlad, at sumusuporta sa isa't isa. Naramdaman ni Maria na ang mungkahi ni Rafael ay napakamakatwiran, at sinimulan niyang isipin ang tungkol sa higit pang pagpapalawak ng kanyang impluwensya. Kung maaaring makipagtulungan kay Rafael, maibibigay niya sa mga artista ang isang pagkakataon hindi lamang upang lumikha kundi pati na rin upang kumonekta at suportahan ang isa't isa sa isang pandaigdigang plataporma. Kabanata 65, harapin ang mahihirap na pagpipilian. Nagsimulang makaramdam si Maria ng bagong motibasyon habang nakikipagtulungan kay Rafael. Ngunit habang nagiging maayos ang lahat, nakatanggap siya ng hindi inaasahang tawag mula kay Claudia, ang matalik na kaibigan na palaging niyang pinagkakatiwalaan. Ipinabatid ni Claudia na nagpaplano ang ilang artista sa kanilang komunidad na humiwalay upang bumuo ng kanilang sariling plataporma, at maaaring lumikha ito ng isang malaking pagkakabaha-bahagi. Maria, parang hindi lahat ay nasisiyahan sa ginagawa natin, sabi ni Claudia sa telepono. Pakiramdam ng ilan ay masyado tayong mabilis na kumikilos, na hindi dapat tayong masyadong lumaki. Nag-aalala sila tungkol sa pagkawala ng kanilang independenteng pagkakakilanlan. Nakaramdam si Maria ng pagkabagabag nang marinig ang balitang ito. Naiintindihan niya na, bagaman nagsikap siya ng husto, may mga taong hindi makakasunod sa kanyang pananaw. Kailangan niyang magdesisyon kung ipagpapatuloy niya ang landas na ito o hindi, at kung ipagpapatuloy niya, mapapanatili niya ba ang pagkakaisa sa komunidad, o kailangan niyang tanggapin ang mga pagkakabaha-bahaging ito bilang bahagi ng proseso ng pag-unlad. Kabanata 66, mahalagang desisyon. Pagkatapos ng maraming araw ng pag-iisip, nagpasya si Maria na hindi hahayaang ilihis ng mga hindi pagkakasundo ang kanyang pananaw. Nag-organisa siya ng isang malaking pagpupulong kasama ang lahat ng mga artista at kasamahan, at ibinahagi na ang kanyang huling layunin ay hindi ang bumuo ng isang malaking imperyo ng musika kundi ang lumikha ng isang komunidad na sumusuporta sa isa't isa, kung saan maaaring malayang lumikha ang artista nang hindi nag-aalala tungkol sa pagiging kontrolado. Sabi ni Maria, naiintindihan ko na maaaring hindi tayo lubos na magkasundo sa lahat ng bagay. Ngunit naniniwala ako na ang musika ay hindi lamang isang instrumento upang kumita ng pera, kundi isang instrumento upang baguhin ang mundo. Kailangan nating patuloy na bumuo ng isang komunidad kung saan malayang maipapahayag ng mga tao ang kanilang sarili, nang hindi nakatali sa anumang puwersa. Kung kaya nating gawin iyon, naniniwala ako na babaguhin natin ang industriyang ito magpakailanman. Tinamaan ng mga salita ni Maria ang mga dumalo. Nagsimulang makita ng mga tao ng mas malinaw ang kanyang pananaw at nagpasya na patuloy na magtulungan upang bumuo ng plataporma na ito. Naiintindihan ni Maria na ang mga pagsubok ay hindi kailanman titigil, ngunit alam din niya na kung walang pagkakaisa, hindi maaaring mangyari ang tunay na mga pagbabago. Kabanata 67, ipagpatuloy ang paglalakbay. Hindi nagtatapos dito ang kwento ni Maria. Ipinagpatuloy niya ang paglalakbay sa pagbuo ng komunidad ng malayang musika, at kahit may mga kahirapan sa unahan, natutunan niya na kapag may pagkakaisa, maaaring mangyari ang lahat. Hindi lamang si Maria isang mang-aawit. Siya ay isang taong nagbibigay inspirasyon, isang taong tumatayo para sa mga halagang kanyang pinaniniwalaan. Natagpuan niya ang liwanag sa kadiliman,
At ngayon, siya ang nagdadala ng liwanag na iyon sa iba, na tumutulong sa kanila na mahanap ang kanilang sariling daan ng malayang paglikha. Kabanata 68, Mga Pakana sa Dilim. Bagaman nakabuo na si Maria ng isang malakas na komunidad ng malayang musika, hindi nangyayari ang lahat ng maayos. Kahit na may suporta siya mula sa maraming artista at mahilig sa musika, kailangan pa rin niyang harapin ang mga nakatagong pakana na walang sino man ang makakakita ng malinaw. Isang araw, habang naghahanda si Maria para sa isang pandaigdigang konsyerto, nakatanggap siya ng isang nakakagulat na impormasyon. May isang grupo ng mga tao sa industriya ng musika, kabilang ang mga kaibigang dating pinagkakatiwalaan niya, ang sumusubok na sirain ang komunidad na kanyang binuo. Naghahanap sila ng paraan upang ihiwalay ang mga artista sa kanyang plataporma at lumikha ng isang magkasalungat na network ng musika, kung saan ang mga kaalyado lamang nila ang magkakaroon ng pagkakataong umunlad. Hindi maaaring manahimik si Maria sa mga bagay na ito. Naiintindihan niya na kung hindi siya kikilos agad, ang lahat ng sinubukan niyang itayo ay babagsak. Muli, kailangan niyang harapin ang isang malaking laban, hindi lamang ang protektahan ang kanyang karera kundi protektahan din ang ideal ng malayang paglikha na kanyang sinundan. Kabanata 69, Planong sumugod pabalik. Hindi na si Maria ang babaeng walang muwang tulad ng dati. Nakaranas na siya ng mga pagsubok at pagkabigo, ngunit natutunan din niyang tumayo at lumaban. Nagpasya siya na hindi niya hahayaang kontrolin ng mga taong naninira sa kadiliman ang kanyang buhay muli. Sa suporta ni Claudia at Rafael, sinimulan ni Maria na magplano ng pagsugod pabalik. Hindi lamang siya basta-basta nagpoprotekta sa kung ano ang kanyang itinayo, kundi gusto rin niyang ibunyag ang mga pakana sa likod ng industriya ng musika. Gusto niyang ipakita sa buong mundo na walang sino man ang maaaring umangkin sa musika at mga artista. Tinipon ni Maria ang isang grupo ng mga artistang may malaking impluwensya, at sinimulan nilang ihanda ang isang pampublikong kampanya. Ang bawat artista sa grupo ay magbabahagi ng kanilang kwento tungkol sa manipulasyon sa industriya ng musika, ang mga paghihirap na kinailangan nilang harapin, at ang mga laban na kanilang ipinanalo. Nagpasya rin si Maria na maglabas ng isang bagong album, hindi lamang upang kumpirmahin ang talento kundi upang magdala rin ng malakas na mensahe tungkol sa kalayaan sa paglikha. Ihahayag niya ang mga problema na kinakaharap ng industriya at hihikayatin ang lahat na lumaban ng sama-sama para sa isang mas patas na industriya ng musika. Kabanata 70, Ang hindi umaatres na paghaharap sa araw ng paglabas ng bagong album. Nakatayo si Maria sa harap ng libu-libong tao, puno ng determinasyon. Ito ay hindi lamang isang simpleng produktong musika kundi isang deklarasyon ng digmaan sa mga puwersang sumusubok na manghimasok sa industriyang ito. Ang album ni Maria ay hindi lamang magsasabi ng emosyon kundi magiging sandata rin sa labanan na kanyang sinasalihan. Nang simulan ni Maria na magtanghal sa entablado, ang mga salita ng kanyang mga kanta ay puno ng kahulugan. Ang mga matatalim na salita ay hindi lamang nagpapakita ng pagiging malikhain, kundi mga malalakas ding mensahe tungkol sa kalayaan at kapangyarihan ng bawat individual. Bawat manunood, bawat nakikinig sa musika, ay hindi lamang naaakit sa himig kundi sa ipinapadala rin ni Maria. Nang matapos ang pagtatanghal, alam ni Maria na hindi nagtatapos dito ang labanan. Ang album ay inilabas na, ang kampanya ay nagsimula na, ngunit ang lahat ay simula pa lamang. Hindi siya maaaring basta-basta maghintay at umasa sa isang resulta. Kailangan niyang magpatuloy sa paglaban. Kabanata 71, Malaman ang kapangyarihan ng musika. Pagkatapos ng mga araw na abala sa kampanya sa musika at mga walang tigil na labanan, nagsimulang mas malaman ni Maria ang kapangyarihan na tunay na dinadala ng musika. Para sa kanya, ang musika ay hindi lamang isang kasangkapan upang makamit ang personal na tagumpay o kasikatan. Ito ay isang apoy na maaaring magliyab sa lahat ng takot at kadiliman, at sabay na paraan upang gisingin at i-connecta ang mga taong naghahanap ng pagbabago. Sinimulan niya na mag-organisa ng mga konsyerto hindi lamang upang magtanghal,
kundi upang ibahagi rin ang mga kwento tungkol sa mga artistang dating inapi ng sistema ng musika. Ang mga konsyertong ito ay naging mga kumperensya kung saan nagpupunta ang mga artista mula sa iba't ibang panig ng mundo upang makipag-ugnayan, matuto, at suportahan ang isa't isa. Nag-organisa rin si Maria ng mga programa ng kawang-gawa, kung saan maaaring makalakam ng pondo ang mga artista upang suportahan ang mga organisasyon na nagtatanggol sa mga karapatan ng artista at mga inisyatiba ng edukasyong pangmusika. Alam niya na, kung gustong baguhin ang industriya ng musika, hindi niya maaaring gawin ng mag-isa. Kailangan niya ang pagkakaisa mula sa lahat ng taong may parehong pananaw. Kabanata 72, Relasyon sa mga taong nasa industriya. Bagaman mayroon ng maraming kaibigan na kasama si Maria sa kanyang paglalakbay, hindi niya rin maiwasan na harapin ang mga komplikadong relasyon sa industriya ng musika. Ang ilang matatandang kaibigan, ang mga taong dating nakipagtulungan sa kanya, ngayon ay panig na sa mga malalaking kumpanya at tumangging tulungan siya. Isa sa mga mahahalagang pagpupulong ay sa isang taong dating pinagkakatiwalaan ni Maria, ang punong ehekutibo ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng musika sa mundo. Nang umupo si Maria sa harap ng taong ito, napansin niya na nagbago na ang lahat. Hindi na ang taong ito ang dating kanyang iginagalang. Maria, sabi ng taong ito, naiintindihan ko ang iyong ideya, ngunit hindi madaling baguhin ang industriyang ito. Magbabayad ka ng malaki kung ipagpapatuloy mo ang daan na ito. Sumagot si Maria ng may kumpiyansa, napakarami na ang aking binayaran. Ngunit hindi ako nagsisisi. Ang musika ay hindi para sa malalaking kumpanya, para sa ating lahat ito, para sa mga artista at mga nagmamahal sa sining. Natahimik ang taong iyon sa sinabing iyon. Naiintindihan ni Maria na, kahit gaano kahirap ang laban, mayroon na siyang sapat na determinasyon upang baguhin ang lahat. At kung kailangan, ipagpapatuloy niya ang paglaban, kahit mag-isa. Kabanata 73, Walang hangganang hinaharap. Pagkatapos ng mga mahihirap na paghaharap, nagsimulang makaramdam si Maria ng mga positibong senyales. Ang proyektong Malayang Musika na kanyang itinatag ay hindi lamang nagbabago sa industriya ng musika kundi lumilikha rin ng malakas na alon sa komunidad ng artista. Natanggap niya ang suporta mula sa maraming tao, hindi lamang sa industriya kundi pati na rin mula sa publiko na mahilig sa musika. Ang kwento ni Maria ay hindi lamang isang personal na paglalakbay, kundi isang revolusyon sa musika. Lumaban siya hindi lamang para sa kanyang pangarap kundi para rin sa isang hinaharap kung saan malayang uunlad ang musika, nang hindi nakatali sa kapangyarihan o personal na interes. Sa paniniwala sa kanyang sarili at sa komunidad, humakbang si Maria sa landas na kanyang pinili, na walang takot at hindi lumingon sa likod. Alam niya na, bagaman hindi madali ang daan na ito, darating ang isang araw, tunay na magiging malaya ang musika, at iyon ang pinakamalaking tagumpay niya. Conclusion, ang kwento ni Maria ay nagtatapos sa tagumpay hindi lamang sa musika kundi sa pagbabago rin ng isang malaking bahagi ng industriya ng musika. Hindi lamang siya nagwagi para sa kanyang sarili kundi lumikha rin ng isang bagong mundo, kung saan malayang maaaring lumikha at umunlad ang artista ng hindi kontrolado. Si Maria ay patunay na walang anumang imposible kung tayo ay matyaga at lumalaban para sa mga tamang halaga. Kabanata 74, Ang hamon mula sa mga bagong kalaban. Habang unti-unting nagiging isang simbolo si Maria ng malayang musika, hindi lamang sa mundo ng mga artista kundi sa komunidad din ng mga mahilig sa musika, ang mga makapangyarihang puwersa sa industriya ng musika ay nagsimulang magbigay pansin sa kanya. Ang mga malalaking kumpanya na dating niyang nilabanan ay hindi maaaring umupo ng tahimik kapag nakita nilang lumalakas ang plataporma na binuo ni Maria. Nakipagtulungan ang isang grupo ng mga producer ng musika at mga punong ehekutibong may mataas na ranggo upang bumuo ng isang alyansa na naglalayong mabawi ang kontrol at alisin ang mga malayang plataporma tulad ng kay Maria. Napagtanto nila na ang pag-unlad ng komunidad ng malayang musika ay maaaring magbanta sa kanilang posisyon at kita na kanilang pinanatili sa loob ng maraming taon.
Nagsimulang makatanggap si Maria ng mga mapanganib na senyales. Hinaharangan ng mga malalaking organisasyon ang kanyang mga konsyerto, pinipilit ang mga independenteng artistang nasa kanyang komunidad na umalis sa plataporma. Nagsimulang lumitaw ang mga atake sa media, na may maling impormasyon at gawa-gawang mga paratang tungkol sa proyektong musika ni Maria. Ngunit hindi natakot si Maria. Nakipaglaban na siya dati sa mas malalakas na puwersa at nalampasan na niya ang mga ito. Ngayon, mayroon lamang siyang isang layunin, protektahan ang plataporma na kanyang binuo at bigyan ang mga artista ng isang malikhaing kapaligiran na malaya at hindi minamanipula. Kabanata 75, Planong estratehiko at mga di inaasahang alyansa upang hindi maging aktibo sa sitwasyon. Sinimulan ni Maria na bumuo ng isang estratehikong plano upang protektahan ang kanyang proyekto. Nakipagkita siya sa kanyang mga alyado sa industriya, hindi lamang mula sa mga artista kundi pati na rin sa mga independenteng producer ng musika, mga organisasyon na nagtatanggol sa mga karapatan ng artista, at mga grupong legal na may karanasan sa paglaban sa mga malalaking kumpanya. Alam ni Maria na kung gustong protektahan ang kanyang naitayo, kailangan niya ng isang malakas na estratehiya at hindi lamang dapat umasa sa kapangyarihan ng musika. Sinimulan niyang gamitin ang mga kasangkapan na dating ginamit ng tradisyonal na industriya ng musika, media, estratehiyang legal, at maging ang suporta ng publiko. Hindi niya magagawa ito ng mag-isa, at nakahanap siya ng mga taong handang panigan siya sa labanan na ito. Isa sa mga di inaasahang alyansa na nabuo ni Maria ay sa isang grupo ng mga sikat na producer at music hero na dating kabilang sa malalaking kumpanya, ngunit ngayon, pagod na sila sa paraan ng pagpapatakbo ng industriyang ito. Napagtanto nila na si Maria ang taong maaaring akayin sila sa isang bagong panahon ng musika, kung saan may karapatang maging malikhain ang mga artista ng hindi kontrolado. Kabanata 76, ang legal na labanan at ang proteksyon ng mga karapatan. Nagpasya si Maria na hindi lamang lalaban sa harapan ng musika kundi pati na rin sa harapan ng legalidad. Sinimulan niya at ng kanyang grupo ng mga abogado na kolektahin ang mga ebidensya tungkol sa mga maling gawain ng mga malalaking kumpanya ng musika at ang mga aksyon na humahadlang sa pag-unlad ng malayang plataporma ng musika. Sinusubaybayan at sinisigurado ang lahat ng kanyang pagsisikap na walang sino man ang maaaring sumalakay sa kanya nang hindi humaharap sa mga kahihinatnan. Isa sa mga mahahalagang estratehiya ay ang pagsasampa ng kaso sa malalaking kumpanya para sa hindi patas na kompetisyon at paglabag sa mga karapatan ng artista. Alam ni Maria na magtatagal ang laban na ito, ngunit hindi na siya natakot. Natanto niya na ito ay hindi lamang laban para sa kanyang sarili, kundi ang laban para sa mga karapatan ng mga artistang hindi pa nakikilala at ang mga talentong nalilikha na pinipigilan ng sistema. Ang legal na labanan na ito ay hindi lamang nagpatatag kay Maria kundi naintindihan din niya na, upang baguhin ang isang buong sistema, kung minsan ay kailangang gamitin ang kasangkapan ng legalidad, hindi lamang musika o kasikatan. Kabanata 77, muling buhayin ang paniniwala sa lahat ng pagsisikap at paghihirap na kailangan niyang harapin. Unti-unting naramdaman ni Maria na nanghihina ang kanyang paniniwala sa kanyang ideal. Gayunpaman, sa isang pagtatanghal sa isang malayong syudad, hindi inaasahan na nakatanggap si Maria ng isang mensahe mula sa isang batang artistang hindi pa niya nakikilala. Isinulat niya na binago ni Maria ang kanyang buhay, na ang musika ni Maria ay nagbigay ng lakas sa kanya upang tumayo at lumaban para sa kanyang sariling pangarap. Hindi maaaring ihinto ni Maria ang pag-iisip tungkol sa dahilan kung bakit niya sinimulan ang paglalakbay na ito, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga taong tulad ng babaeng ito, ang mga batang artista na walang boses at inaapi ng dating sistema ng musika. Ang pakiramdam na ito, ang pakiramdam na makita ang pagbabagong maaaring dalhin niya sa mundo, ay nagpatanto kay Maria na hindi siya maaaring tumigil. Nagpasya si Maria na ipagpatuloy ito, hindi lamang para sa mga artista, kundi para rin sa lahat ng naghahanap ng kalayaan, pagbabago, at hustisya. Kabanata 78, lumabas sa liwanag pagkatapos ng lahat ng kahirapan at pagsubok,
hindi na si Maria ang mahinang babae na kinailangang humarap sa mga madilim na plano sa industriya ng musika. Siya ay isang tunay na nagwagi. Nalampasan na niya ang malalaking pagsubok, na ipagtanggol ang kanyang ideal, at nakatulong sa libu-libong ibang artista na mahanap ang landas ng malayang paglikha. Ang proyekto ni Maria ay naging isang pandaigdigang simbolo ng kalayaan sa paglikha. Ang mga artista mula sa iba't ibang panig ng mundo ay maaaring makahanap dito ng isang espasyo upang maipahayag ang kanilang sarili nang hindi natatakot na kontrolado. Naiintindihan ni Maria na, kahit magtagal ang laban na ito, itinayo na niya ang isang matatag na pamana, isang pamanang hindi lamang para sa musika kundi para rin sa malalaking halaga na palagi niyang pinaniniwalaan. Kabanata 79, maliwanag na kinabukasan sa huli, pagkatapos ng maraming taon ng paglaban at paglilingkod, natanto ni Maria na ang kanyang mga pagsisikap ay hindi lamang nagdala ng tagumpay para sa kanyang sarili kundi nagdala rin ng pagbabago sa buong industriya ng musika. Tumayo siya sa entablado muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang bilang isang mang-aawit. Siya ay isang pinuno, isang lumilikha ng pagbabago, isang taong lumalaban para sa kalayaan sa paglikha. Natagpuan ni Maria ang liwanag sa kadiliman, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa lahat ng artista at mga mahilig sa musika sa mundo. At ang landas sa unahan, kasama ang lahat ng mga bagong oportunidad at pagsubok, ay nananatiling bukas. Kabuuan, ang kwento ni Maria ay nagtatapos sa tagumpay hindi lamang sa musika kundi sa pagbabago rin ng isang malaking bahagi ng industriya ng musika. Hindi lamang siya nagwagi para sa kanyang sarili kundi lumikha rin ng isang bagong mundo, kung saan malayang maaaring lumikha at umunlad ang artista ng hindi kontrolado. Si Maria ay isang katibayan na walang anumang imposible kung tayo ay matyaga at lumalaban para sa mga tamang halaga. Kabanata 80, ang mga komplikadong relasyon pagkatapos magtagumpay at makabuo ng isang pundasyon ng malayang musika, nagsimulang harapin ni Maria ang isang bagong pagsubok, ang mga komplikadong relasyon sa personal niyang buhay. Nawalan siya ng koneksyon sa maraming kamag-anak sa pamilya at mga kaibigan sa buong panahong nakatuon siya sa kanyang karera. Ngayon, kapag may oras na siya para tingnan muli, nakaramdam si Maria na kailangan niyang makipagkasundo sa mga taong kanyang nakalimutan. Nagpasya siyang makipagkita sa kanyang ina, si Lucia, ang taong dati niyang kinalaban sa nakaraan. Napagtanto ni Maria na hindi kaaway ang kanyang ina tulad ng kanyang iniisip, kundi ang taong palaging nag-aalala at nagproprotekta sa kanya sa sarili nitong paraan. Ang relasyon sa pagitan nila ay unti-unting nagiging mas malapit habang nauunawaan ni Maria ang mga sakripisyong ginawa ng kanyang ina. Muli, nakaramdam si Maria ng ganang loob habang nauunawaan na ang pag-ibig at pagpapatawad ay maaaring magpagaling sa mga sugat sa nakaraan. Gayunpaman, nararamdaman pa rin niya na ang mga malapit na relasyon ay mahalaga na kailangan niyang itayo muli. Siyudad ng Liwanag Kabanata 81, mga bagong pagkakasalungatan kasabay nito, sa loob ng komunidad ng malayang musika na nilikha ni Maria, nagpapatuloy pa rin ang panloob na pagkakasalungatan. Hindi pa rin lubos na nagkakasundo ang mga artista tungkol sa kung paano dapat paunlarin ang platapormang ito. Nadama ng ilang tao na ang plataporma ay nagiging masyadong komersyal, habang gustong ituon ng ilan ang atensyon sa paghahanap ng pamumuhunan upang mapalawak ang saklaw. Napagtanto ni Maria na, upang mapanatili ang diwa ng malayang paglikha, kailangan niyang mapanatili ang pagbabalanse sa pagitan ng pagpapaunlad ng plataporma at hindi hahayaang baguhin ng kapangyarihan ang kalikasan ng komunidad na ito. Nag-organisa siya ng isang pagpupulong sa mga artista at kasamahan upang linawin ang karaniwang layunin at ang susunod na hakbang. Sa pulong na ito, sinabi ni Maria, hindi natin maaaring hayaang maging masyadong komplikado ang mga bagay-bagay. Ang musika ay tungkol sa kalayaan, tungkol sa kung paano tayo maaaring lumikha ng walang limitasyon. Tandaan natin na ang komunidad na ito ay para sa ating lahat, hindi para sa isang individual o isang grupo. Napaisip ang ilan sa mga sinabi ni Maria tungkol sa kanilang mga karaniwang layunin.
Naiintindihan niya na ang pagpapanatili ng pagkakaisa sa komunidad ng musika ay isang patuloy na trabaho, hindi maaaring pabayaan. Kabanata 82, Mga bagong hakbang. Kahit may maraming pagkakasalungatan at kahirapan, nagpasya si Maria na huwag hayaan ang mga ito na pigilan ang kanyang pag-unlad. Sinimulan niya na palawakin ang proyekto ng malayang musika sa labas ng saklaw ng bansa, kasama ang mga artista mula sa iba't ibang kultura. Nag-organisa si Maria ng isang internasyonal na tour, hindi lamang upang magtanghal kundi upang isulong din ang koneksyon sa pagitan ng mga artista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang tour ay hindi lamang nagdala ng musika sa mga nagmamahal dito kundi lumikha rin ng isang espasyo ng koneksyon, pagbabahagi ng kwento, at karanasan sa pagitan ng mga artista. Bawat pagtatanghal ay naging isang seminar tungkol sa kalayaan sa paglikha, kung saan maaaring mag-usap, matuto, at suportahan ng mga artista ang isa't isa. Napagtanto ni Maria na ang musika ay hindi lamang isang produktong ginagamit kundi isang instrumento ng koneksyon at pagbabago sa mundo. Nakaramdam din siya ng pagmamalaki nang makita ang mga artista mula sa kanyang komunidad na nakatayong matatag at nakakahanap ng sariling lugar sa industriya ng musika. Kabanata 83, Ang mga banta mula sa likod. Bagaman mayroon ng malalaking hakbang na pasulong, hindi maiwasan ni Maria ang pagbabantay at pagsalungat mula sa mga dating puwersa. Muli, sinimulan ng malalaking kumpanya na maglabas ng mga estratehiya upang mabawi ang kontrol. Sinimulan na nilang atakihin ang komunidad ng malayang musika ni Maria mula sa bawat panig. Ang mga konsyerto ni Maria ay sinisira ng mga lihim na kalaban, na may mga maling sabi-sabi at hindi tumpak na impormasyon na ipinakakalat. Ngunit hindi umatras si Maria. Hindi lamang siya lumalaban para sa kanyang karera kundi para rin sa mga artistang tinulungan niya. Nagpasya siyang tumayo at harapin ang mga manipulators na ito muli. Tinawagan ni Maria ang isang madaliang pagpupulong kasama ang kanyang mga kasosyo at mga kaibigan sa industriya. Hindi natin maaaring hayaang sirain ng mga puwersang ito ang mga binuo natin. Ito ang panahon upang lumaban tayo, gamit ang musika, katotohanan, at katatagan. Kabanata 84, Walang tigil na pakikipaglaban. Sinimulan niya at ng kanyang grupo na kolektahin ang mga ebidensya tungkol sa mga pakana at manipulasyon ng malalaking kumpanya sa industriya ng musika. Nagpasya si Maria na ihayag ang impormasyong ito, na ilalabas muli ang katotohanan upang makita ng lahat ang nangyayari sa industriya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang gusto ni Maria na ibunyag ang katotohanan kundi gusto rin niyang bumuo ng isang mas malaking kilusan. Sinimulan niyang humingi ng suporta mula sa mga taong nasa industriya at maging sa mga nagmamahal sa musika sa buong mundo. Hindi siya nag-iisa, at alam niya na ang laban na ito ay hindi lamang para sa isang individual, kundi para sa lahat ng naghahanap ng kalayaan at hustisya. Ipinagpatuloy ni Maria ang paglaban gamit ang musika, gamit ang paglilingkod, at gamit ang mga halagang palagi niyang pinaniniwalaan. Naiintindihan niya na, gaano man kahirap, ang musika at malayang paglikha ay palaging magiging malaking pinagmumulan ng lakas. Kabanata 85, Damhin ang pagbabago. Pagkatapos ng isang taon matapos ang pagsisimula ng kampanya ni Maria, nakita niya ang mga malinaw na pagbabago sa industriya ng musika. Kinailangan ng malalaking kumpanya na ayusin muli ang kanilang estratehiya, na hindi na sapat na makapangyarihan upang manipulahin ang lahat tulad ng dati. Ang mga independyenteng artista, ang mga dating hindi nagkaroon ng pagkakataon, ngayon ay mayroon ng malakas na boses at kinikilala na. Nakatayo si Maria sa entablado muli, nakatingin sa mga manonood na puno ng emosyon. Alam niya na ang bawat pagsisikap, bawat pagsubok, at bawat laban ay humantong sa sandaling ito. Hindi lamang niya binago ang industriya ng musika kundi lumikha rin ng isang mundo kung saan malayang maaaring lumikha ang mga artista nang hindi nag-aalala na pinipigilan. Hindi na lamang si Maria isang mang-aawit, kundi isang simbolo ng kalayaan sa paglikha. Siya ay lumilikha na at nagpapatuloy na lumikha ng isang maliwanag na kinabukasan para sa musika,
hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa lahat ng batang artista sa buong mundo. Kabanata 86, Paglalakbay sa mga lugar na hindi inaasahan. Bagamat nakamit na ni Maria ang napakaraming tagumpay, hindi siya tumitigil sa paghahanap ng mga bagong pagkakataon upang mapaunlad ang kanyang sarili at ang malayang plataporma ng musika na kanyang itinayo. Isang araw, nakatanggap siya ng isang hindi inaasahang paanyaya mula sa isang pandaigdigang organisasyon na nagdadalubhasa sa pagpapaunlad ng pandaigdigang sining, na inaanyayahan siyang lumahok sa isang proyekto ng musika para sa isang malaking kampanya tungkol sa pagtatanggol sa kapaligiran at mga karapatang pantao. Hindi maaaring balewalain ni Maria ang pagkakataong ito. Ito ay hindi lamang isang hakbang sa karera ng musika kundi isang pagkakataon din upang kumonekta siya sa mga pandaigdigang artista at aktivista, ang mga taong gumagawa upang baguhin ang mundo para sa ikabubuti. Nagpasya siyang sumali sa proyektong ito, bagamat alam niya na may mga mahihirap na pagsubok ito at nangangailangan ng maraming pag-alay mula sa kanya. Nang makarating si Maria sa lugar, nakipagkita siya sa mga artista at mga taong nasa industriya mula sa iba't ibang panig ng mundo, ang mga taong may karaniwang layunin na gamitin ang musika upang lumikha ng pagbabago. Ito ay isang ganap na bagong kapaligiran para kay Maria. Ngunit naramdaman niya ang kapangyarihan ng koneksyon sa pagitan ng mga taong may parehong ideal. Kabanata 87, Ang mga pinapahalagahan na sinusubok kasama ang pandaigdigang proyekto ng musika, nagsimulang harapin ni Maria ang mga pagsubok sa mga pinapahalagahan na palagi niyang iniingatan sa kanyang karera sa musika. Bagamat mayroon na siyang isang malakas na komunidad ng malayang musika, ngunit nang sumali siya sa isang malaking proyekto, kinailangan niyang harapin ang mga alituntunin at mga presyon na hindi pa niya inisip na haharapin niya. Unti-unting napagtanto ni Maria na may mga relasyon at kasunduan sa proyektong ito na maaaring baguhin ang landas na kanyang pinili. Ang malalaking sponsor at organisasyon ay may malaking kapangyarihan, at kung minsan ay mayroon silang mga hinihiling at kondisyon na hindi lubos na sinasang-ayunan ni Maria. Nagsimula siyang makaramdam ng tensyon sa pagitan ng pagpapanatili ng kanyang mga prinsipyo sa paglikha at ang mga hinihingi mula sa mga kasosyo sa proyekto. Isang gabi, habang nakaupo kasama ang kanyang mga kasamahan sa isang mahalagang pagpupulong, nagsimulang mapagtanto ni Maria na kung hindi siya mag-iingat, kailangan niyang ipagpalit ang isang bahagi ng kanyang ideal sa paglikha upang mapanatili ang kanyang karera at tagumpay. Hindi siya nagpadala sa agam-agam. Maria, kailangan nating isipin ang tungkol sa pandaigdigang merkado. Kung gustong magtagumpay ang proyekto, kailangan nating matugunan ang mga hinihingi ng mga sponsor at malalaking kasosyo, sabi ng isa sa mga grupo. Tahimik na nakinig si Maria, ngunit sa kanyang puso alam niya na kung tatanggapin niya, kailangan niyang isakripisyo ang isang bahagi ng kanyang pagkakakilanlan sa musika. Ayaw niyang maging isang instrumento para sa mga puwersang wala sa kanyang kontrol. Kabanata 88, Desisyon na mahirap. Kinaumagahan, nagising si Maria at naglakad sa dalampasigan na malapit sa hotel, kung saan maaari niyang pag-isipan ang kanyang mga pagpipilian. Alam niya na, bagamat isang malaking pagkakataon na marinig ang kanyang musika sa buong mundo, ngunit maaari rin itong magdulot sa kanya upang isakripisyo ang napakaraming bagay na kanyang itinayo sa loob ng maraming taon. Nang umupo siya sa buhanginan, tinanong ni Maria ang kanyang sarili kung dapat ba niyang ipagpatuloy ang landas na kanyang pinili o hindi. Naalala niya ang mga unang araw nang sinimulan niya ang kanyang karera, noong ang lahat ay simple at hindi nakatali sa anumang alituntunin. Naalala niya ang pakiramdam ng malayang paglikha, na hindi napipilitan ng mga malalaking kumpanya, at alam niya na kung ipagpapatuloy niyang tanggapin ang mga hinihiling na ito, maaaring mawala siya sa kanyang sarili. Sa huli, pagkatapos ng mahabang pag-iisip, gumawa ng desisyon si Maria. Nagpasya siyang umatras sa proyektong ito. Kahit na maganda ang pagkakataon, ngunit hindi niya maaaring tanggapin na ipagpalit ang mga pinapahalagahang kanyang ipinaglaban upang protektahan. Naiintindihan niya na hindi magiging madali ang susunod na daan, ngunit naghanda na siyang harapin ang anumang pagsubok.
Kabanata 89, bumalik sa orihinal na layunin pagkatapos umatras sa pandaigdigang proyekto ng musika. Bumalik si Maria sa kanyang komunidad ng malayang musika, kung saan maaari niyang ipagpatuloy ang pagpapaunlad sa mga proyektong musika na hindi nakatali sa anumang puwersa. Nag-organisa siya ng isang malaking konsyerto upang ipagdiwang ang kanyang pagbabalik at upang muling kumpirmahin ang pangako sa mga halagang palagi niyang pinaniniwalaan. Sa konsyerto, hindi lamang itinanghal ni Maria ang mga bagong kanta kundi ibinahagi rin sa mga manunood ang kwento tungkol sa mahirap na desisyong kanyang ginawa. Sinabi niya, nagkaroon ako ng pagkakataong baguhin ang mundo, ngunit hindi ko maaaring gawin iyon kung hindi ko pinanatili ang aking pagkakakilanlan. Nagpasya akong patuloy na lumaban para sa malayang musika, para sa paglikha na hindi kontrolado. Ito ang landas na gusto kong tahakin. Napuno ng emosyon ang buong auditorium dahil sa mga sinabi ni Maria. Naiintindihan ng mga tao na hindi lamang tungkol sa musika kundi tungkol din sa tiyaga, determinasyon, at paniniwala sa mga tamang halaga. Kabanata 90, walang tigil na paglalakbay sa huli. Napagtanto ni Maria na ang kanyang paglalakbay ay hindi isang karera tungo sa layunin kundi isang mahabang daan, kung saan hindi siya tumitigil sa pag-aaral at pagtuklas sa kanyang sarili. Gaano man karaming mga pagsubok, gaano man karaming pagsalungat, natutunan ni Maria kung paano tumayong matatag sa harap ng mga tukso at panghawakan ang mga ideal na kanyang pinaniniwalaan. Ipinagpatuloy niya ang paglikha ng mga bagong pagkakataon para sa mga artista at hindi tumigil sa pagtulak sa komunidad ng malayang musika na umunlad. Alam niya na ang laban na ito ay walang malinaw na katapusan, ngunit alam din niya na ang musika ay palaging magiging isang malakas na instrumento upang baguhin ang mundo. At isang araw, mauunawaan ng lahat na ang kalayaan sa paglikha ay hindi lamang isang karapatan, kundi kailangan para sa pag-unlad at kasaganaan ng lipunan. Ipinagpatuloy ni Maria ang kanyang paglalakbay, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para rin sa ibang mga artista, ang mga taong naniniwala na maaaring baguhin ng musika ang kanilang mga buhay, baguhin ang mundo. Kabanata 91, ang paglawak na hindi maiiwasan habang patuloy na ipinagtatanggol ni Maria ang halaga ng malayang paglikha, unti-unti niyang napagtanto na hindi basta-basta mapapanatili ang isang maliit na komunidad ng musika. Ang mga sumasali sa kanyang plataporma ay dumarami, at ang kanyang musika ay sinimulang mahalin sa buong mundo. Gayunpaman, nagdala ito ng mga bagong pagsubok na hindi pa naisip ni Maria. Nagsimulang makaramdam ang ilang artista sa kanyang komunidad na ang pagpapanatili sa kanilang independenteng pagkakakilanlan ay naging mas mahirap kaysa dati. Dinala ng mga bagong sumali sa plataporma ang iba't ibang elemento, at hindi maiwasan ng ilang artista na mag-alala na ang kalayaan sa paglikha na itinayo ni Maria ay babaguhin upang matugunan ang mga pangangailangan ng komersyo. Nagpasya si Maria na harapin ito kaagad. Nag-organisa siya ng isang malaking pagpupulong kasama ang lahat ng mga artista at kasamahan sa kanyang komunidad, upang pag-usapan ang tungkol sa hinaharap ng plataporma. Ang layunin ng pagpupulong na ito ay hindi lamang upang lutasin ang pagkakasalungatan kundi upang masiguro rin na nauunawaan ng lahat na ang platapormang ito ay hindi para ibenta ang mga ideal sa paglikha. Hindi natin maaaring hayaan na baguhin ng anumang elementong komersyal ang itinatayo natin. Ang musika ay dapat na lugar ng malayang paglikha, hindi kontrolado ng tubo o kapangyarihan, sabi ni Maria. Matatag at puno ng determinasyon ang kanyang boses. Tahimik na nakinig ang lahat ng tao sa silid, at sa huli, natapos ang pagpupulong na may malakas na pangako mula sa lahat ng mga artista, hindi nila hahayaang maimpluwensyahan ang platapormang ito ng anuman maliban sa paglikha at hilig sa musika. Kabanata 92, bagong pambihira sa musika si Maria. Pagkatapos masiguro na ang kanyang komunidad ng malayang musika ay nananatiling matatag, ay nagpasya na isagawa ang isang bagong pambihira. Gusto niyang lumikha ng isang proyektong musika na nagsasama sa mga tradisyonal at modernong genre ng musika, na nagdadala ng isang bagong pananaw tungkol sa koneksyon sa pagitan ng iba't ibang kultura.
Nakipagtulungan siya sa mga artista mula sa iba't ibang kultura, hindi lamang mula sa kanluran kundi pati na rin sa mga bansa sa Asia, Africa, at Timog Amerika. Ibabahagi ng bawat artista ang mga tradisyonal na himig ng kanyang bansa, habang isinasama ang mga modernong elemento ng musika tulad ng EDM, hip-hop, at rock. Ang layunin ni Maria ay lumikha ng isang produktong musika na hindi lamang maganda kundi may mataas ding halaga sa edukasyon, na tumutulong sa mga nakikinig na mapagtanto ang pagkakaiba-iba at ang koneksyon sa pagitan ng mga kultura. Ang proyektong ito ay itinuturing na isang hakbang ng pambihira, na kapwa pinapanatili ang malayang paglikha at pinalalawak ang saklaw ng musika. Hindi lamang nito bibigyan si Maria ng pagkakataong magbago sa kanyang sarili kundi tutulungan din ang komunidad ng mga artista sa kanyang plataporma na makalapit sa mas malaking bilang ng mga manunood. Kabanata 73, ang suporta mula sa mga tagahanga sa buong mundo. Ang proyektong musika ni Maria ay nakatanggap ng malaking suporta mula sa internasyonal na komunidad. Nagdala ang mga artistang lumahok sa proyekto ng mga natatanging tunog, na nagkakaisa sa pagitan ng tradisyonal at modernong musika, na lumilikha ng mga himig na puno ng paglikha at malakas. Nagsimulang mapansin ng komunidad ng tagahanga ni Maria mula sa iba't ibang panig ng mundo ang kabaguhan sa kanyang musika at ang proyektong ito ay naging isang pandaigdigang penomena. Hindi rin nakalimutan ni Maria na ipagpatuloy ang pag-organisa ng mga live na pagtatanghal at malalaking programa ng konsyerto, kung saan iniimbitahan niya ang mga artista mula sa maraming bansa upang magtanghal. Ang mga konsyertong ito ay hindi lamang tungkol sa musika kundi tungkol din sa pagpapalitan ng kultura, isang paraan upang maunawaan at madama ng mga tao ang halaga ng pagkakaiba-iba sa musika. Nadarama ng mga manonood sa buong mundo na ang musika ay nagkabit sa kanila, sa kabila ng agwat ng heograpiya. Nakapagpatibay ito ng higit pa sa paniniwala sa impluwensya ng musika at malayang paglikha na sinusundan ni Maria. Kabanata 74, ang pagpupulong sa malalaking puwersa. Dahil napagtanto na ang pandaigdigang proyektong musika ni Maria ay may malaking impluwensya, hindi maaaring tumahimik ang mga malalaking kumpanya ng musika. Sinimulan na nilang maghanap ng